Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Meron pong bagong labas na DepEd Memorandum number 69 series of 2025. Ang DepEd Ito ay tungkol sa administration of the National Assessment for School Heads for fiscal year 2025. So binago na po ang inquiry, Ginawa na po siyang National Assessment for School Heads or NASH or NASH. So yung inquiry na dating National Qualifying Examination for School Heads ay yan na po yung bago ngayon, yung National Assessment for School Heads. So ano bang laman ng memorandum na ito? Ito ay parang ini-introduce niya itong National Assessment for School Heads na bagong instrument para sa merit-based assessment. Tapos yung NASH will serve as a developmental assessment tool to evaluate readiness and identify areas for improvement among aspiring school heads. So, tingnan po natin ang laman nito, Ano ba ang pinaka-importante dito sa NASH? Siyempre, kung kailan yung exam, At sino ba yung mga qualified? So, dito sinasabi na yung Master Teacher 1, kung siya ay aspiring for a career in school administration under the expanded career progression system, pwede po siyang ma-promote or reclassified within the school administration career line, provided that the teacher must have passed the DepEd administered school head assessment, which is now the NASH. Sa letter B, sinasabi dito na required talaga na ipasa ang school head assessment or its equivalent. Sa letter C, dito in-emphasize na first appointments to the school principal position with their natural vacancy or reclassification shall require candidates to pass the DepEd administered school head assessment. So dapat makapasa tayo sa school head assessment para tayo ay magkaroon ng school principal position. Okay, tapos ito pa dito sa number 5 ay tungkol sa QS, qualification standard. So ayan po, sa education dapat master's degree experience, may 5 years teaching experience at saka 1 year na relevant experience sa pagiging learning area coordinator, subject area supervisor, school management and operations, or instructional supervision. Meron ding 32 hours na training, syempre sa kahit alin dyan. At syempre, is eligible as a professional teacher. Sa ngayong taon daw, yung NASH ay magkakaroon ng exam in 2 batches. Una, yung batch 1, meron silang mock test sa August 31 at saka actual examination sa September 5, 2025. Pero yung makakapag-take lang nito ay yung mga personnel na meron ng QS, May bagong na sila sa QS for Principal 1. Specifically, kung ikaw ay school head, head teachers, assistant school principals, or teacher in charge. Yung batch 2, yung mock test ay sa November 30, 2025 at saka December 7, 2025 naman yung actual examination.
Ito yung target dito ay yung mga head teachers, assistant school principals, regardless of whether they meet the QS for school principal 1. Tapos yung may mga nasa category C na inquest takers, category B and C sa inquest 2023 takers. At saka other personnel who are qualified based on the new CEC approved QS. So kung kayo ay hindi school head pero meron ka ng approved na meron ka ng QS, meron kumpleto ka na sa QS, kulang mo na lang ay itong NASH, ay pwede kang mag-take, sabi dito. Yan. So, December 7, siguro marami na mag-take nito na hindi na mga school head. Pero paunahin pa rin yung mga school head, ano? In line with the effort of DepEd to achieve the 1:1 principal to school ratio. So, ito po yung target ng memorandum na ito, na mag-take nga yung mga incumbent na school heads at saka mga gustong maging principal 1. Meron na pong list para sa batch 1 na takers, ano? So, ayan. Pwede pong makita dyan sa barcode na yan, ano? Sa QR code. Tapos, kung hindi daw kayo nandyan at kayo ay eligible, pwede daw kayo magsumiti ng inyong mga documents para ma-process at ito ay i-evaluate ng School Division Office o sa Human Resource Management at saka other authorized personnel assigned by the SDS. Guys, hanggang dito na lang tayo, ano? Thank you for having me. Good luck po sa mga test takers. Good luck po.